Isa po sa dahilan mga sangkay ng pag-init ng ating panahon o pagkakaroon ng global warming ay dahil po sa araw. Subalit mga sangkay, ang araw na ito ngayon ay balak o pupuntahan mismo ng India at parang ang pagkakaalam ko nga, mga sangkay, inilaunch na po ang kanilang biyahe papunta sa araw. So ano kaya ang totoo dito? Anong gagawin nila mga sangkay sa napakainit at napakalaking araw? Yan po ang ating aalamin ngayon. Napakatinding balita nito mga sangkay sa pagdating po sa global news. Ngayon, pinag-uusapan po itong India. Dahil mga sangkay, kakatapos lang din po inilaunch ng isang rocket nila papunta po doon sa moon. Di ba nga, na-vlog ko po dito mga sangkay na nagkaroon po ng nag-uunahan po itong mga bansa na malalaki like India, USA, Russia, China, papuntang moon. Anong gagawin nila sa ating buwan? Magmimina po sila. Titingnan po nila kung mayroon po silang makukuha ang mga natural resources doon. Kaya nga lang, ang problema po nila mga sangkay, paano po nila ibababa yun, papunta sa ating planeta. Napaka-imposible niyan mga sangkay. Well, before we start guys, pag-usapan po natin itong tungkol sa araw. Pakisubscribe po muna itong ating YouTube channel. Okay, sa ibaba po ng video na to, may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Alright, dito na po tayo. So kung mag-research po tayo patungkol sa India, isa po sa makikita po natin ay ang pagkakaroon nila ng launch ng space mission. Hindi po papuntang Mars, hindi papuntang Jupiter, hindi papunta sa ibang planeta. Ang malupit dito mga sangkay, space mission going to Sun. Ayan. Gaya po na ito mga sangkay, ito po makikita nyo. Aditya L1 heads to the Sun. India's Sun mission to launch on September 2. So, kung September 2, mga sangkay, kailan yun? Okay? So, sa September 2 po ito, ginawa ng India. At eto na nga, mga sangkay, ibinalita na nga po na ang India na nga ay nagpalipad ng rocket papuntang araw. Noong September 2, India launches international mga sangkay, sobrang dami po niyan. Ayan po, puro balita tungkol sa India sa ginawa nila. Parang napaka-rare po nito na napaka very weird na biyahe papuntang araw because we know naman ng araw talaga kahit nga tayo napakalayo po natin sa araw pero ramdam po natin ang init ng panahon, di ba? Pero sila pupuntahan po nila, ganun po katindi itong India. Pupuntahan nila itong araw para tingnan kung ano ang mayroon doon, mga sangkay. Ayan, ito muna, tingnan po natin itong balita. Itong India, ito, nakapag-launch na po sila, Pero may isa pa dito Ano ba yun? Ito. Ito yung bago po magpalipad ng India ng rocket papuntang araw. The spacecraft carries 7 payloads to observe the photosphere, which is the deepest layer of the sun. We can directly observe the chromosphere, the layer about 400 kilometers and 2,100 kilometers above the photosphere, and outermost layers of the sun, the corona, using electromagnetic particle and magnetic field detectors. Pramod Madhav tells us more about all of this. Ito yun Aditya L1. Yan po yung pangalan ng kanilang rocket papunta ngayong araw. All prepared for the launch of Aditya L1 in a PSLV rocket that you see behind us. That's the rocket which is going to carry the Aditya L1 satellite at this time. Okay, yan po ang itong Aditya. Okay, ito po 'yon. Ito mismo 'yon, mga sangkay. Ang rocket na ipapalipad papuntang araw, pero ewan ko anong klaseng to kasi alam nyo, hindi po kakayanin nila yung araw kasi siguro sa sobrang init yan, mga sangkay, matutunaw lamang po ang anumang kagamitan. But
Alam niyo naman mga sangkay, yung mga scientist, di ba? Mga inventor po natin, talagang ano yan. Especially yung mga galing po sa ibang bansa. It's extremely challenging. Remember, for ISRO, which has landed on the moon, this is another challenge. Of course, they will come over it, but still, it's something very important because this is a space observatory satellite and it's going to go for a distance of 1.5 million kilometers. The distance between Sun and Earth is 150.17 million kilometers. So this particular satellite will, after 4 months, will reach a point which is almost 1% distance between the Sun and the Earth. And the important aspect here is that this satellite is going to go around, is going to orbit an imaginary point based on an equation called as Lagrange equation L. Grabe, no? Ibang-iba na po ngayon yung teknolohiya. Biruin mo, pati araw, kakayanin na. 1 point. So this is a kind of point where the sun's gravity and the earth's gravitational force will have a kind of a pull, where which if we place this particular satellite that is like around this particular point, it will have the ability to go in a halo orbit, which means it will have 24/7 observation of the sun, by which it will learn, study, collect data on how and what is happening on the sun's surface, the corona, the chromosphere. It's carrying several instruments already. The main aspect here is to study about the solar flare, the solar wind, as a kind of Pakinggan nyo mabuti kung anong dahilan, ha. Yan po, sinasabi na po ni Sir. sudden emission of energy and how it actually can react to the weather system in planets including Earth. Pramod Madhav. Okay. So, madaling sabi mga sangkay, ang magiging mission po nila is para tingnan kung ano po ang nagagawa nitong araw at ano pa yung magiging posibleng mangyari sa pagdaan po ng maraming mga panahon, mga sangkay. Kasi, alam nyo naman ngayon, ang isa sa banta sa ating planeta ay ang global warming. No, tinitingnan po nila ngayon, pinag-aaralan mga sangkay. So, balit ito, nilaunch na po ang space mission papuntang araw. Ayon po ito sa international news. Tingnan po natin. 1, 0. Ayun. Pinalipad na po nila. Plus 5 seconds. Lift-off, normal. P1 tracking. PT tracking. Ayun, oh. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1. Oh, my. Plus 15 seconds. सूर्य के तेज से विज्ञान Papuntang araw po yan, mga sangkay. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। Mga ano kaya, no? Mga ilang araw kaya yung babahiin yan? O ilang buwan? So ngayon, papunta itong araw mga sangkay, pero ang pagkakalam ko, hindi ko alam kung maglaland eh. Pero tingin ko paano siya maglalanding kung araw po yun eh. 'Di ba? Siguro may distance lamang po siya na hindi po siya madadali mga sangkay. Ngayon, ito 2 days ago mga sangkay may balita diyan. Ano ang target? Tingnan po natin kung anong target ng India. What is the meaning of L1? That's the final destination of this mission. I'll explain in a bit. Let's start with the launch though. It is scheduled for the 2nd of September, this Saturday. And what is the meaning of Aditya L1 rather? And what is the meaning of L1? That's the final destination of the mission. I'll explain in a bit. Let's start with the launch. It is scheduled for the 2nd of September, that is this Saturday. This is a mission to study the sun's atmosphere and Ayan. Ito ang mission nila is to study sun atmosphere environment. and environment. The spacecraft weighs 1,500 kilos. It is carrying special equipment to be used for scientific experiments. Grabe, no? Ganun sila katindi na nakahanap sila ng isang bagay na hindi po matutunaw doon sa araw. Aditya L1 has a long list of objectives. The ISRO wants to know more about the sun's outer layer. It is called the corona. Not the kind of corona that China became famous for. This is about the sun. ISRO wants to understand how Tingnan nyo naman mga sangkay kung gaano katindi itong araw. the sun works. Titingnan nila kung paano gumalaw itong araw. And by that I mean solar activity.
how it affects the planets in our solar system. Things Anong makakaapekto sa ating planeta at sa solar system? like solar flares and solar winds. How do they affect the Earth? ISRO will try to answer all these questions with this mission. So lahat ng katanungan na yun, mga sangkay, na naiisip natin, masasagot sa pamamagitan ng mission na ito. Again, pinalipad na po nila ngayon, mga sangkay, and I don't know kung anong kinahinatnan nito. Alamin po natin sa mga susunod nating vlog. Tingnan po natin kung ano po ang magagawa nitong Aditya L1 mission papuntang araw. Ganun po katindi, mga sangkay. Ngayon kasi talagang ang mga scientist, nakikita po nila na ang planeta po natin ay nasa danger, nasa terribleng kalagayan. And as we can see naman, mga sangkay, ang bagyo nagiging mas malakas, nagiging mas mapanganib na ang mga ang patawag dito, climate change, palala ng palala, global warming. So may mga drought na nagaganap, tagtuyot, ano pa ba? Basta sobrang abnormal, may mga binabaha, may heat wave, may may wildfires. Ang tindi, mga sangkay, ng nangyayari ngayon sa ating planeta. And we don't know what will happen, guys. Pero ang pinaka-importante, ano man ang mangyayari sa ating mundo, ang mahalaga, naglilingkod po tayo sa ating Panginoon dahil yan po ang pinakamahalaga. Kasi gaya ng sinabi ko, hindi po talaga natin ito tahanan ng ating mundo. Okay, darating ang araw, iwanan po natin ang planetang ito at haharap po tayo sa ating Panginoon. And again, itong Aditya L1 mission ay napakahalaga nito para sa ating mundo ngayon na ginawa po ng nag-iisang India. Ganun po katindi itong India, mga sangkay. May mission papuntang araw. So ano po ang inyong komento tungkol dito? Just comment down below. And now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.